Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, unawain natin kung ano nga ba ang paghihinuha o interferencing. Ikatlo, mga halimbawa ng mga salita o pahayag sa paghihinuha. At ang ikaapat, mga halimbawang pangungusap. Dumako na tayo sa unang bahagi. Alamin na natin ang kahulugan ng mga piling salita sa talasalitaan. Unang bilang, inakala, hinala, kutob. Ikalawa, batay, mula, basihan. Ikatlo, nakalap, nalikom, nakuha, natipon. Ikaapat, hinuha, hinala, hatol, pasya o palagay na ginawa. Ikalima, implikasyon, mga posibleng epekto, kahihinatnan o kahulugan. Ika-anim, panukala, mungkahe o suhestyon. Alamin na natin at unawain ang unang bahagi ng ating aralin. Ano nga ba ang paghihinuha o interferencing? Ito ay tawag sa pahayag ng mga inaakalang mangyayari batay sa sitwasyon o kondisyon. Ito'y ang pag-intindi ng mga bagay mula sa pahiwatig o mga ebidensya o clue nito. Halimbawa, sa isang kwento o napanood, aalamin mo ang wakas ayon sa mga pangyayari. Sa tulong din ng pag-unawa sa pamagat ng kwento o napanood, magkakaroon ng hinuha batay sa iyong sariling karanasan, sa mga nangyayari sa paligid, at sa mga ebidensya na nakalap. Halimbawa, ang kwintas mula sa kanyang pamagat, makapagbibigay ka na ng iyong hinuha sa paksa o tema ng babasahin o papanooring video. Maaari ring makatulong sa paghihinuha ang dating kaalaman, katangian o anyo ng material at iba pang elemento. Mahalaga ang pagkakaroon ng malawak na talasalitaan, kakayahang magpakahulugan sa mga pahayag at katalasan ng isip sa mga pahiwatig. Kung ang bawat pahiwatig at implikasyong ibinigay ay uunawaing mabuti at buhat dito ay makakayanang bumuo ng isang makabuluhang hinuha, ganap ang naging pag-unawa niya sa nabasa. Sa hinuhang ito, makabubuo ng prediksyon o paghuhula. Ang pagbibigay hinuha ay maaaring maging positibo o negatibo, kaya't kailangang maging maingat sa pagpapahayag upang hindi makasakit sa damdamin ng kapwa. Narito ang ilang pantulong na gawain sa paghihinuha. Una, paghihinuha sa pansuportang detalye. Ikalawa, paghihinuha sa pangunahing ideya. Ikatlo, paghihinuha sa pagkakasunod-sunod. At ikaapat, paghihinuha sa paghahambing. Ikalima, paghihinuha sa sanhi at bunga. Ika-anim, paghihinuha sa katangian ng tauhan. At ang panghuli, paghihinuha sa kalalabasan. Narito naman ang mga halimbawa ng mga salita o pahayag sa paghihinuha. Baka, tila, wari, marahil, siguro, yata, sa, ang tingin ko ay, hindi malayo, sa palagay ko, sa aking sapantaha at iba pa. Sa huling bahagi ng ating aralin, unawain ang mga halimbawang pangungusap gamit ang mga salita o pahayag sa paghihinuha. Pansinin ang mga nakasalungguhit na salita sa bawat bilang. Unang halimbawa, baka magbago ang isip niya kapag nabasa niyang muli ang panukala. Ikalawa, sa pagdami ngayon ng kaso ng pneumonia, tila punuan na muli ang emergency room ng mga ospital. Ikatlo, marahil totoo ang kanyang sinasabi tungkol sa anti-terrorism bill. Ika-apat, sa wari ko'y isang malaking pagkakamali kung hindi tayo susunod sa batas.
Ikalima, siguro may bagyong darating dahil makulimlim ang kalangitan. Ika-anim, hindi na yata magbabalik pa sa normal ang lahat dahil sa mga karamdaman. Ika-pito, ang tingin ko ay tama lang ang kanyang desisyong magbagong buhay. Ika-walo, hindi malayong maging matagumpay si Juan dahil sa kanyang pagsisikap. Ika-siyam, sa palagay ko, kailangan nating magtulungan upang labanan ang sakit ng lipunan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.